Welcome back sa ating muling channel. So ayan, magandang hapon or good PM. So ito, meron tayong tanggap, pinadala sa atin galing from Bohol to, no? From Bohol ba? Bohol nga. So ayan, kay Sir Salingay Pedro M. So ayan, thank you sa tiwala, sir, no? So may ibang subscriber din tayo nagpadala, so hindi pa dumating. So antayin na lang natin din yon. So parang ipapa-upgrade ata ito ni sir. So Purok, ayan ang address ni sir, Purok Binaliwan, Lantang, Valencia, Bohol, 6306 yung kanyang postal code. So ayan. So ito yung address natin, Potik Tumaga Road, Prias Drive, Tumaga, Zamboanga City. So ayan yung number natin. So ayan, pinadala to. So ayan, salamat sa sa pagtitiwala sa ating channel. So ayan, kahit paano may nakukuha tayong mga customers. So thank you. So thanks God sa At ayan, siguro i-unbox na natin to. Tingnan sana hindi UP to. So mukhang malaki naman yung karton, para nilagyan ata ni customer ng frame, parang nilagyan ng kahoy to. So bago natin to simulan, i-unbox. So ayan, baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, mga lods. So ayan, pa-subscribe na sa ating channel. So ayan, at sana pagpalain tayong lahat. So ito, continue tayo. At sisimulan na natin tong tanggalin yung bubble wrap. Wowie Remix. So ayan, ito yung amplifier ni customer ni Sir AB602. Papa-upgrade niya to. So ayan, open na natin to. Tignan natin. Sana yung natin. Wala dito yung screw ko na barena. So ipapatotal ni sir kung magkano yung magagastos niya, no? So sa mga palagi nagtatanong dyan at yung mga hindi tinapos yung video natin, ay yung location ko po ay Zamboanga City. So kung nalalayuan po kayo sa akin, hanap na lang po kayo na technician dyan malapit sa area nyo. At kung gusto nyo naman pong kung may pera naman po kayo, kung pagkakatiwala nyo yan sa atin, yung inyong amplifier, so pwede nyo po yung ipadala sa akin, So ito, laking simento, mga lods, kaya palang bigat. Siguro mga 3 kilos simento, ang bigat simento lang yung nagdala. So ayan, so papa-upgrade to. Try natin kung kaya sa paano ba natin to i-upgrade. 45 siguro. So i-try ko na lang i-contact si sir kung ano yung gusto niya upgrade. So may additional pa siya dito. Saan to? Sa USB ata ito. Nag-add siya ng USB, no? Ayun nga, sa USB nga sinupply niya. So nasira siguro yung unang ganito ng ating 602. So nagpalit siya. Iyan. At di ba may sariling supply to siya? Sana yung supply nito galing dito. Dito yung supply, hindi niya ginamit. So hindi niya ginamit yung supply. Ayan. Kinansin niya, sira siguro yung regulator. Ay, pala. Okay lang siguro yan. Kaso nga lang, may regulator na tong board. Ito, may regulator to. Hindi pag-testing niya siguro yung dito, ayaw gumana. Kaya naglagay siya ibang adapter. So pwede naman sana yun sir, i-bypass nyo na lang sana ito.
ito dito, jumper nyo na lang yung in ng yung ng regulator, in at saka yung out, i-jumper nyo na lang siya. Wag lang yung sa gitna kasi ground man yan. Yung in ng transistor at yung out. So ganoon lang sana yung ginawa nyo, pinag-jumper para wala hindi na kayo nakapag-add ng adapter. So testing natin kung buo pa ito. So ayun nag-click. Kala ko ayaw mag-click. So nag-click yung relay. Siguro naman okay lang to. Sana yung speaker natin. Testing natin. Pa-upgrade ni sir. USB. Sagad lahat USB. Ito lang audio. Walang audio. Balance. Ayaw ata. Try natin. Baka sa isa, no? Baka kinalawang yung speaker terminal. Ay, kalawang pala. Iipit natin. So chatan ko ngayon si customer ko anong gusto niya dito na upgrade. So walang audio. Why? Ay, naka-EQ. Wait lang. Ayun. So, ito. I-upgrade na natin to. Tanggalin ko muna yung board. Linisan natin. Then, try natin. Tanggalin natin yung chat ko muna si customer ito. Mag-usap muna kami dalawa. Usapan namin to kung anong gusto niya upgrade. So ayan, update ko na lang kayo ulit. So ito mga lods, natanggalan natin yung mga board. So ayan, at ayan, need natin to recondition. So ayan, at least makita ni sir, no? So siningil ko sir, nagkaintindihan kami ni sir. Siningil ko siya ng 4,400 lahat na yon. So makikita niyo mamaya kung ano yung 44 natin. So ayan, kasi sabi ko ni sir, gusto niya sana semi-upgrade lang. Sabi ko, full upgrade na natin to kasi nandito na, malayo pa naman yung binyahe. So kaya sabi ko sa kanya, 1.5 lang, 1.5 yung sinil ko sa kanya sa 1.5 additional sa ibang mga bibilhin. 1.5 yung siningil ko, tapos kasama na doon yung pang recondition na parts. So katulad nito kasi nga kinalawang. Yan, kinalawang Pati yung tignan yung paa ng transistor, ito mga transistor. So kalawang na siya. Kaya recondition na din to bago. Tumutunog naman siya, no? Narinig niyo sa atong unang video. So nga lang ay kinalawang na. So ano na lang natin, re-recondition na lang. At itong mga sakit-sakit niya, ayan oh. Ayan oh, makikita niyo. Ayan, zoom out natin. Ayan oh. Kinalawang lahat ng mga sakit. So pangit talaga pag nilalagyan ng mga adhesive yung So kinakalawang yung mga sakit So ito re-recondition natin, and then gawin nating EB502H yung kanyang circuit Tapos yung supply natin transformer 45045 sa EB735 na transformer. Then ito yan mga sakit kinalawang. So palitan natin lahat yung mga sakit. Yan. Pronto sa sa unbalance na tunog. Ayan. Baka may ganito kay amplifier na ganito yung board. Kaya check nyo yung mga sakit nyo, baka nagtaka na kayo na na yung tunog, unbalance na.
So ayan, kinakalawang yung isang pin. Ayan kung makikita nyo. So ayan, lalaban ko muna to, din saka natin to bubunutan. Ayan, palitan natin to ng mga socket, yung ating mga terminal, terminal socket. Sakit oy. So ayan, sabi ko kay sir, bakit din mo tinanggal yung pabigat? May semento to yung ang bigat ayan para makita ni sir. Kala niya daw kasi literal na mabigat yung kanyang amplifier, kaso nga lang ito pala yung nagpabigat, semento. Yan ang kapal mga 2 inches yung haba. Sabi ko tanggalin na lang natin sir para bawas sa shipping kasi mga 3 kilo 5 kilo. Lang na yung transformer, mas mabigat pa nga sa transformer tong niya. Yan So ito, continue lang tayo, lalaban ko to. And then re-repaint din natin yung casing niya kasi may kinalawang din. Yun na. At ito, start na naman tayo sa bunutan nito. Re-recondition muna natin bago i-upgrade, or tanggalan muna natin ng mga parts bago natin i-upgrade. So ayan. Yung tingnan nyo yung mga potentiometer niya, kinain na ng kalawang. Ayan. Ubusan ng kalawang. So ayan. Ayan, need na palitan lahat. Din yung natin. So, okay lang to. Walang problema dito sa niya, sa input board at saka dito sa kanyang master volume board. Tingnan lang natin kung okay pa yung volume niyan, yung master volume. Then ito, tanggalin muna natin to lahat ng parts niya, and then simulan natin mag-upgrade. So yung mga kinalawang. So mga driver, ubos din, kalawang, hindi pinatawad ng kalawang. So pag ganyan ay recondition na yan agad, pati capacitor. Pati terminal nito, palitan natin lahat. So ito. At continue tayo. Huwag kalimutan i-like ang ating video mga lods. So ito, tanggalin natin to lahat. Yung mga need natin So ito maganda sa kanya kasi may 10 ohms na siyang sa sa dito sa kanyang base. So hindi na tayo mahirapan. So palitan lang natin yan ng 4.7 ohms. Then goods na yan. Ito na mga lods. At ito, natapos na natin bunutan. Grabe. Yan, ito yung amplifier mo sir. Baka nagtaka ka na medyo natagalan tayo. Grabe. Kasi ayan grabe yung kalawang na ng mga pyesa, pati yung potentiometer. So nakakaya naman pag hindi pa natin palitan kasi sabi ni sir kasi functional pa daw. Ngayon nga lang pagdating dito sa atin ay yan yung nangyari. Pati ito wala na, kalawang na din sa loob. Yan din palitan. So ito yung mga natira, yan lang yung mga hindi kinalawang So ayan. Ito tataniman na natin. Direkta na tayo sa pag uptaas ng value. Palit ng value So yung transformer natin ayan malaki. 45045. So ito gagawin natin tong 735 yung power niya. Ito, continue tayo. At 5 ban yung itatanim ko na resistor dito para accurate na accurate yung ating mga value ng resistor. So ayan, continue lang tayo. So ito mga lods. At ayan, natapos na nating taniman. At na-upgrade na din natin. So yan na yung siya. At ayan. 5 ban lahat na resistor na nilagay ko. Except sa mga 1/2 watts Ayan mga lods, at ito update tayo. Natapos na nating taniman. So yung mga jumper, yung mga resistor, so lahat. So capacitor na lang hindi ko pa naitanim. So mamaya na kasi pag itanim natin matakpan na yung mga ibang pyesa kasi malaki yung capacitor natin. Ilalagay 15,000 UF by 80 volts. So ito from concert from EB502 to EB735 So ayan. At ito yung natin, yung mga value na mga pinalitan natin. So yan, puro 5 ban yung resistor So dito tayo sa 33K, pinalitan natin ng 39K abot channel. So yung 1K ganun pa rin kasi sa audio yan.
input. And then dito ganun pa rin, 33k, 33k. So yung 100 ohms pinalitan ko ng 10 ohms. Yung lahat ng 10 ohms diyan, dito yung 8 boot channel ano. So 10 ohms yung pinalit natin sa 100 ohms. And then 4.7k, malaki naman yan siya, kaya malaki pa rin yung binalik natin. And then dito 3.3k pa rin. So maliban sa isa sa feedback resistor, ito yung sa feedback no, connected dito sa 1k. Feedback yan siya. So nilagayan natin ng 39k, and then nagparallel tayo ng 33 10pf. Pwede lang yan siya. Pampalinaw yan siya no, pang-stabilize ng tunog or audio. Kasi sa feedback yan siya, yan yung importante. Para stable yung tunog natin, malinaw or pampalinaw yan siya, tinatawag na pampalinaw. So dito din sa kabilang channel, ganoon din 33k, tas nagparallel tayo ng 33pf. And then dito ganoon pa rin 33pf yung nilagay natin sa dito yan sa base to emitter niya yan. So malaki yung nilagay natin diyan. Sa 2N5401 pinalit natin is 1813. And then dito naman sa ating 2N551 ay 2383, C2383. Ganun din sa kabila. So dito sa bias resistor, nag-adjust tayo from 1.2k, so ginawa natin 1.5k para magiging 0.3 yung nito, lahat ng bias ng output transistor magiging 0.3 para hindi masyadong mainit. At dito 10 ohms pa rin kasi yung sa 735 na base resistor ay 10 ohms pa rin naman So hindi na ako naglagay dito ng ng base to emitter kasi meron na tayo dito sa final. So goods na yan. So dito nag-additional pala tayo ng 10 ohms na resistor para sa supply ng USB ni sir. So kasi siya naglagay siya ng charger no. So no need na yon. Additional na lang ng resistor. So ayan. May naman siya, may pang USB naman sana to na board, kaso hindi lang tinuloy. Ayan. So dito naman nag-add tayo ng red subel kasi yung sa kanya dito is jumper lang no, kung nakikita nyo sa unang video natin. And then nagparallel tayo ng 10 ohms na 1 watts. Ayan, 10 ohms din dito. So ayan, yan lang. And then yung C5198 pinalitan natin ng C5200. So ayan, parang 735 na din to ngayon ng tunog. And then dito pala sa Zener diode, mati ko makalimutan na wala yung 27 volt pinalitan natin ng wala kasi akong 30 volts pwede na sana yung 30 kaso 33 yung meron ako, so 33 yung nilagay ko. 33 volt na Zener diode, apat no. So lahat lagyan nyo. Ayan, wala na siguro. Yan lang yung natin, mag-upgrade. Ito, tataniman na natin to ng capacitor. Saan, continue tayo, tanim ko lang yung capacitor. Malas update tayo. So ayan, nasalpak natin. So nag-add tayo ng isang blower no. So ayan, tinali lang natin yung wire para hindi sasaya dito sa LEC nya. So ayan. So dito pala sa supply no, kasi nga wala, kulang yung transformer natin ng So naglagay lang ako ng nakakunik sa AC. Nag-add na lang ako ng resistor diyan sa AC binutasan ko. Then sinupply natin papunta sa ating relay no, sa SPP. Then yung ground sa ilalim yung dito, ito ground. So nakadikit lang yan doon sa ilalim. Meron yan, pinag-short ko lang yung dalawang line ito. Ground kasi ito. Yung may jumper na to, ground din to siya. So pinagdikit ko lang sa likod. So para hindi na tayo gagastos pa ng ibang transformer no. So dito naman sa ating USB, na-testing ko to ngayon. So walang audio yung USB natin. Hindi ko alam kung tumutunog pa ba ito kay sir doon no. Hindi ko matandaan kung tumunog ba itong pag-testing natin. Walang audio. Wala naman ako ibang ginalaw. Nawala yung niya. So nag-cellphone lang tayo kasi ayaw tumunog sa Ayan, testing natin sa So power na natin. Bago ko siya i-share sa inyo, at least tinubulshoot ko muna para wala tayong aberya. So yan wala siyang walang tunog. Yan, pindutin natin to. Yan wala siyang walang audio yung natin. Kahit naka USB na tayo dito So naka USB na tayo. Wala wala siyang lagyan pa natin ng USB. So yun, wala siya.
Grabe yung bass. Umiilaw yung series valve natin. Here John Luntao and DJ7 Remix. So wala tayong binago sa circuit natin. Kung ano yung sinir natin, yun lang yun. Kasi nagdagdag lang ako dito ng supply ng USB o ayan o. Ito o. Yung dinagdag natin. Meron naman power yung USB natin pero walang audio. Ganda ng tunog mga lods. Grabe yung bass. Mark Gerdev and DJ7 Remix. So ano natin, ano na natin siya sa ano sa ating series valve kasi hindi tayo makabuelo kasi iilaw yung ano natin. So yan. So ipakita ko sa yung bias ng ano natin, yung ating bias, no. So, ilagay natin sa holder yung ating camera. So share ko sa inyo yung bias ng ating ginawang upgrade. So importante kasi yun yung mag-ano ng init, no, sa ating amplifier. So baba natin konti. So ayan. Share natin sa inyo. 7 Remix. So nakaset tayo sa 200. Ilawin natin. So tester natin. So meron tayong 0.3 sa positive side yan, ano. Then sa ating negative side sa 0.3 din tayo, naka 0.3 tayo. Here John Luntao, Mark Gerdev. Lakas. Grabe. Here John Luntao, Mark Gerdev and DJ7 Remix. So 0.3 lang pala. Yan 0.3 lang. 0.4 umakyat siya. Oops. Pag walang audio. Dahil sa stress at puyat, maraming nutrients ang nawawala sa iyo. Take stress tabs. Pag walang audio, ang mga nutrients like niacin. Lakas talaga mga lods. Ganda ng tunog.
Hindi pa mainit oh. Katamtaman lang yung init. Kahit malakas na yung audio natin. Basta tamang bias lang mga lods. Basta tamang bias lang ano. Ganda ng bass niya. Smooth talaga. DJ Wesley John Mad Life Remix. DJ Wesley John Mad Life Remix. Grabe. Basta importante mga lods yung ano nyo, yung bias transistor nyo, idikit nyo talaga sa heatsink para maano nyo yung init, no? Para masense yung init. 0.3 lang yung ano natin. Tamang-tama lang siya. Naglo-loss contact yung ano. John Mad Life Remix. Sarap. DJ Wesley John Mad Life Remix. So problem natin ngayon itong USB. Bakit walang audio to? USB board na sir. So huwag kalimutan i-like ang ating video mga lods ano. Palit tayo. Low battle mix. Try natin sa bass. Laki din kasi ng capacitor natin. 15,000 UF by 80 volt. So suwabing-suwabe lang. Walang skip yung ano. Walang skip yung ads. Yan lang natin, at least kikita din yung vlogger no. So kayo din diyan, wag yung i-skip yung ads ko. Yan na lang yung kinikita ko. Maliit lang talaga. Meron lang tayong $30 a month mga lods. So maliit lang, medyo matagal tayo sa sahod. Saka hindi sabog yung ano, hindi sabog yung ano niya, bass. Lakas talaga. Basta lang natin, patayin natin yung video sa Twitter. Sub lang. Ahataw din pala to. Sagad na yung ano natin, sagad na yung base potentiometer natin. Ahataw din oh.
Umalog-alog yung malaki kong soundbox. Parang gusto tumakbo eh. Ah, grabe. Ah, sarap. Twitter, lagyan natin Twitter. So siguro hanggang dito lang muna tayo siguro, no. Ayusin ko lang tong ano natin, yung USB natin. Putulin lang natin saglit yung video. So ayan, naharap na rin natin yung salarin. So dito pala oh. Kasi si customer in-improvise niya yung tuner nito, yung itong selector ay kasi nga ay binaypass yun ni customer natin dito, nagpalit siya ng supply. So direkta siya dito, no. So yung dito pala need pala ng 5 volts itong selector na to para mapagana yung ating itong selector IC na to, ano. So ayan. At ito, meron tayong nilagay, ano, papunta dito sa kanyang USB board. Ayan. Kaya pala ayaw tumunog. Ayun, diyan natin hininang kailangan sa ano out ng 78MO5 sa out niya, no, sa 5 volts. Kasi yung input diyan is 15 volt yan. Kaya ito tumutunog na siya. Kaya pala puro humming yung kinalabasan. So at saka binaypass ko din yung ano, yung dito na ground, pinutol ko na kasi no need na, kasi nga ay meron naman din tayong itong sa supply, yung ground na galing dito, isa lang naman yung ground ng board. So yung ground ito sa gitna, so isa lang naman yan lahat, pati yung dito sa tone control. So kumbaga chassis, no, or CT. So ito power natin. So meron na siya. Ayan o. And mode. Kaya pala nung pagka-testing kung pagkadating dito, yung naglagay tayo dito sa ano, sa pinaka-input, no. Kasi tinanggal ko na yung transformer eh. Siguro tumunog nung una kasi nga yung transformer niya mayroong supply dito na 5 volts. So ang resulta natin, tayo yung lito. Nagpalit tayo ng transformer. So ayun na, ayan, may pinatako na tayong 5 volts. Ayun, tumunog na. Kanina pa ako sabi ko, wala naman ako ibang ginalaw ah. So sa transformer pala, supply ng transformer. So ayan, lagay USB tayo. So pati yung sa CD natin tumutunog na din yan. Yun. Shout out Vince Madrazo. Shout out Ruben Miguel. Shout out Boss Guapo Wilson Noodler. Shout out Jetboy Yellow Wheel. Last but not least, Neva de Guzman. So mga lads, mukhang dana tayo at ipapadala natin ito bukas ulit kay Sir, no, sa ano bang lugar to ni Sir, kung ano yung na-mention natin. Nakalimutan ko agad. So yan, so magpapa-shoutout, comment lang sa baba ng ating video, ano. So ayan. So
huwag kalimutang ilike ating video mga lods. At kung kayo hindi pa nakasubscribe dyan, pa-subscribe na po. At pag-hit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So another day, another blessing na naman. At na naman yung upgrade natin. So ito yung totoong upgrade. Hindi na tayo nagpalit ng circuit. Wala tayong binago. Hindi tayo nagpalit ng board. So may minod lang kaunti sa mga ano. So at palit transformer. Ito yung totoong upgrade. Kasi kung hindi tayo magpalit ng upgrade, semi-upgrade lang po yun. Palit tayo. Lakas talaga mga lods. Sulit talaga yung binayad ni customer. At ayan. Maganda kasi yung heatsink niya, parang 735 din, no? Itong heatsink ng amplifier ni sir, parang sa 735 din, ano? Ito yung susunod natin, no? Itong kay Sir Pablo. Kay Sir Pablo po yan, ano? So yan siya, ililipat lang natin yan sa ibang casing. So yan, inintay na yan ni Sir. So pasensya na Sir. At medyo busy talaga tayo. Dami din kasi amplifier talaga na hindi pa natin ma-repairan to, pa sa labas yung iba nakapila. DJ Jomar. So yan, magandang buhay sa inyong lahat mga idol. At yan, thanks God, no? At tayo ay nagpapatuloy sa ating mga content. Diyos mabalos mga lods, hanggang dito lang muna tayo. Next video na naman, magkikita pa rin tayo. Hanggat buhay ang iyong lingkod. So yan, thanks for watching mga lods. At Diyos mabalos, bye bye.